Sa pagpapatuloy ng ating kabanata ay humuhupa na nga ang mga apoy na sumiklab sa kadahilanan ng meteor rain, at sa kabilang banda naghahanda na nga ang ating bida at papaalis na ito, ngunit pinipigilan ito ni Zinyu, dahil batid nito na masyadong delikado sa labas, wika pa nito na nag-aalala, bakit ka lalabas ulit? At sa labas pa ng gusali, huwag ka nang lumabas kuya at masyadong delikado. Tugon naman na sagot ng ating bida kay Zinyu, Zinyu, huminahon ka, importante ang lalakarin ko. Para sa iyo ito, at sa buong sangkatauhan, kaya kailangan kong umalis. Dagdag pa nito na nakatingin kay Zinyu, tisin mo lang saglit, at malapit na ang araw na makakalakad ka ulit. Nalulungkot na tugon naman ni Zinyu sa ating bida. Kuya nagsasabi ka na naman ng mga bagay na hindi ko maintindihan, mas magiging panatag ako kung andito ka, sa halip na inaalala mo kung makakalakad pa ako. Kuntento na ako sa kalagayan ko basta't andito ka at ligtas, masaya na ako, pwede bang wag ka nang umalis? Pero hindi nagpapigil ang ating bida sa kadahilan ng batid nito sa nakaraan niyang buhay, at wika nito kay Zinyu, pasensya ka na. Alam ko ang mga nangyayari pero di ko pa kayang ipaliwanag sa'yo, pero sana bigyan mo pa ako ng oras at sasabihin ko din sa'yo ang lahat. At may inabot itong walkie-talkie kay Zinyu, na nakita nito kahapon sa kwarto ng security guard, para magamit nila sa komunikasyon, at pinaalalahanan nito si Zinyu, na wag mong bubuksan ang pinto kahit sino man ang kumakatok. At nakalabas na nga ng kwarto ang ating bida at sa isip nito, ay kahit nasabihin ko sa iyo ang mga bagay na nangyari sa aking katawan, hindi ka maniniwala sa akin, kailangan mo munang ma-awaken ang iyong kakayahan, at pag nangyari iyon, madali na lang ipaliwanag ang lahat. Alam ko na dapat na manatili ako sa iyo sa lahat ng oras, lalo na't sa mga nangyayaring sakuna, ngunit ang katotohanan ay walang awa at malupit, kailangan kong pilitin ang aking sarili at makipagsapalaran, para lumakas at maprotektahan ka sa anumang panganib. Kaya Zinyu, dapat tiisin mo, sa pagkakataong ito. At bumaba na nga ng elevator ang ating bida mula sa kanilang palapag. Pagkababa nito sa ika-9 na palapag ay tumunog ang walkie-talkie nito, at nagsasalita si Zinyu mula dito, wika ni Zinyu na umiiyak, Kuya, naririnig mo ba ako? Patawad kuya, hindi ako dapat nagalit sa'yo, alam ko tinataya mo ang buhay mo para protektahan ako, ngunit nagrereklamo pa rin ako, patawad kuya. At tugon naman ng ating bida, okay lang yun Zinyu, alam ko na nag-aalala ka, pero hindi na ako tulad ng dati. At dagdag pa nito, Zinyu, nasa ika-unang palapag na ako, aalis na ako sa gusali, at mapuputol na ang ating signal, hintayin mo ang balita ko, pag-uwi ko. At hirit na tugon ni Zinyu, Kuya, teka lang, tignan mo ang iyong bulsa. Pagkatingin ng ating bida kung ano ito, yun pala ay ang pamusad sa buhok ni Zinyu, at dagdag pa ni Zinyu, hindi ba nagkasundo tayo dati? Napagkasunduan natin na bago ang gabi ay siguradong babalik ka. Sagot naman ng ating bida oo Zinyu, salamat, at pinapangako ko yan, sinisigurado kong makakauwi ako bago dumating ang gabi. At nakalabas na nga ng gusali ang ating bida, pagkatapos mangyari ang meteor rain ay batid pa rin dito ang pinsala sa lungsod, sa loob lamang ng 2 araw ay naging impyerno na ang mundo. At nag-iingat ang ating bida sa kadahilan ng maraming zombies pag umaga, may mga zombie din na naaakit dahil sa awakened source at ayaw nitong mapansin ng mga zombies lalo na't mga mutated monster, dahil batid nito na mahirap iyon kalabanan. Sa pag-iingat nito ay di nito napansin na may zombies pala sa loob ng kotse at nagulat ito, at biglang may sumulpat na zombies mula sa ilalim ng kotse. Ngunit madaling nakaiwas ang ating bida. Tumalon ito sa itaas ng kotse, at inihanda na nito ang atake, at pinatay yung 2 zombies. At sa kabilang kaganapan naman ay may mga police squad din pala na nagpapatrolya sa kanlurang bahagi para linisin ang mga zombies, at ito ay ang team ni Siake. Tinatawagan nito si Siake na kanilang leader para sabihin na nalinis na din nila ang kanlurang bahagi ng lugar, ngunit wala itong narinig na tugon, kaya andan pa rin ang mga ito para mag-ante ng panibagong order. Pero laking pagtataka ng mga ito sa kadahilanang bakit nawalan na lang bigla ang maraming zombies pagkatapos mangyari ang meteor rain. Sa kabilang banda naman, sambit ni Ling Wenwen na nag-aalala, Sister Sia. Sister Sia, nalinis na daw ang bahaging kanluran, wala na daw zombies doon. Nag-aantay sila ng panibago mong order, at tugon naman ni Siake,
Alam ko, hayaan mo sila na magpatrolya muna doon, para makumpirma natin na talagang wala ng buhay na zombies mula roon. Sagot na wika ni Ling Wenwen, naiintindihan ko Sister Sia pero si Boss Huang ay, singit na sabi naman ni Sia, na alin? Ano ang nangyayari sa kanya? Tugon na sinabi ni Ling Wenwen na, sumisigaw ito at nagsasabing gusto na niyang bumalik sa kanilang kumpanya. Kaya pinuntahan ito ni Sia Ke. Sa kabilang eksena ay nagagalit at nagrereklamo si Boss Huang at sinasabing hanggang kailan mo gustong manatili kami sa basurahang lugar na ito. Bilis escorten muna kami pabalik sa kumpanya namin. At dumating na nga si Sia Ke, galit na sinabi nito na habang nilapitan si Boss Huang at kinukwelyuhan, maunawaan mo sana ang sitwasyon, mga pulisya kami at hindi mo kami bodyguards. Ang paglabas ngayon sa ganitong sitwasyon ay pagpapakamatay, at kung gusto mong mabuhay makinig ka sa akin, lahat ng tao sa lugar na ito ay dapat makinig sa aking utos. Naiintindihan mo, at di nakapagsalita si Boss Huang sa takot. Galit na tugon ni Sia Ke, bakit? Ba't di ka sumasagot? Naiintindihan mo ba ako? Nanginginig sa takot na sagot ni Boss Huang, opo naiintindihan ko. Sambit naman ang isang hangal para tumigil si Sia Ke sa pagkakasakal niya kay Boss Huang, sige, nakikinig kami sa iyo, huwag mo naman akong tignan ng ganyan, at natatakot ako. At umalis na nga si Sia Ke dahil tapos na ang kanilang pag-uusap, at nauubo na lang sa likod si Boss Huang dahil sa pagkakasakal nito. At nakangiting-tingin naman ang isang hangal kay Sia Ke. At sabay utos naman ni Sia Ke kay Ling Wenwen na, tawagan mo si Lao Li at ang iba, meron akong sasabihin sa kanila. At may binabalak nga ang isang hangal kay Sia Ke, wika sa isip nito mapapaamo din kita, mabangis na pusa. At sa kabilang banda nakontak na nga ni Ling Wenwen si Lao Li na nakapatrolya sa kanlurang bahagi, kinausap ito ni Sia at tinanong kung nalaman na ba nila ang dahilan kung bakit nagsialisan ang mga zombies doon, wikang sagot naman ni Lao Li sa kabilang linya na, hindi pa nila sigurado ang dahilan, pero baka dahil ito sa meteor na nangyari kagabi. At dagdag pa nito, gusto mo ba e-check namin? Sagot ni Sia Ke, wag muna sa ngayon, at delikado, kaya pinapabalik niya na ito. At sa kabilang banda pinagpatuloy na nga ng ating bida ang paghahanap kung saan banda bumagsak ang awakened source at para kunin. Ngunit sa kanyang paglalakad ay may nakita itong mga zombie sa daan, kaya napagtanto nito na baka nasa malapit lang ang awakened source. At batid nito na hindi niya na maiiwasan ang mga zombies na malapit kaya kailangan na lang niya itong patayin ng mabilisan. At inilabas na nga ng ating bida ang gagamitin niyang sandata, tumalon na ito ng mataas para patamaan niya kaagad ito sa ulo, at pumikawala na nga ito ng nakamamatay na atake. Madali niyang napatay ang mga ito, nag-notify ang system, nakapatay ka ng 4 na beginner rank zombies, nakatanggap ka ng 4 na puntos. At may nakita na ngang enerhiya ang ating bida, kaya batid nito na nasa malapit na ang awakened source, at sa isip nito may pangatlong antas na ito sa agility, kaya sa 2 segundo kaya niya ito mapuntahan agad gamit ang kanyang buong bilis, ngunit kailangan muna nito kumuha ng kakaunting impormasyon sa ngayon, dahil batid nito pag nagpadalas-dalas ito, baka magiging mas mapanganib. Dagdag pa nito aalamin ko muna ang sitwasyon, bago ako kumilos, at tumalon na nga ito sa itaas ng gusali para makita nito kung anong meron sa enerhiya na yon. At ginamit nito ang monocular para makita nito ng malapitan ang namumuong enerhiya. At wika sa isip nito, na baka ang crystal na yon ang awakened source kasi dito nang gagaling ang enerhiya, at dagdag pa nito, ngayon lang ito nakakita ng awakened source, hindi pa ito nakakita noong nakaraan nitong buhay. At teka may zombies din pala na malapit sa awakened source, at parang wala itong pakialam sa awakened source, at oobserbahan ko pa muna ng kaunti. At sa pag-obserba ng ating bida ay nawiwirdohan ito sa kadahilanan na hindi nilalapitan ng zombie ang crystal, at nagtataka din ito sa zombie na malapit sa crystal kung normal lang ba itong zombie. At napag-isipan na nga ng ating bida na sumugod, kasi baka pag pinatagal niya pa ito, ay baka ma-absorb ng zombie ang enerhiya ng crystal at baka mag-evolve ito, at magiging mahirap palalo ang sitwasyon, at dumami na din ang mga zombie sa paligid. Nakababa na nga ang ating bida mula sa itaas ng gusali, dagdag pa nito mahirap gumalaw paggabi, uumpisahan ko na ngayon. Kukunin ko lang ang awakened source at umalis. At ginamit na nga nito ang buong bilis para makalapit agad at makagawa ng isang mabilis na atake,
Iniwasan nito ang mga zombies at dumiretso ito papalapit. Tumalo na ang ating bida para gumawa ng mabilis at isang nakamamatay na atake. Ngunit nabigla ito sa nangyari dahil ang sandata nito na ginamit ay biglang nawasak at niwalang galos na natamo ang isang babaeng zombie. At lumingon na ang babaeng zombie at wika nito maligayang pagdating, kakain ka ba dito o may kukunin ka?